Magandang hapon na naman sa inyo mga suki namin tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At siyempre kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Gina. Bueno, basahin na natin ang liham ni Gina. Dear Kuya Peles, hindi naman sa pagmamayabang kuya, medyo may kaya din kami sa buhay. Ay ang ginagawa ko na lang kuya ay magre-relax at minsan namamasyal. O kaya kapag wala akong ginagawa sa bahay kuya, nakikinig po ako sa inyong programa. Dahil naaalin din ako kuya sa mga sinasadwa ninyong mga problema. At tuwing hapon ay hindi ko rin ito pinapalabas. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Gina, 25 taong gulang. At para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. O ano anak, nakakita ka na ba ng trabaho mo? Hindi pa nga ako inay eh. Bukas, maghanap ulit ako ng trabaho. Baka sakali nay na may mahanap na akong trabaho. Magtiyaga ka lang anak sa paghahanap. Makakahanap ka din. Nay, may natapos po ako. Kaya sigurado po ako na makahanap ako ng trabaho ko. Alam mo naman na hindi ka mahihirapan na maghanap kasi may natapos ka. Kaya magtiyaga ka lang ha. Alam niyo inay, noon, nagtatampo ako sa inyo. O bakit ka naman nagtatampo sa akin? Kasi sobrang higpit ninyo sa akin noon. Yun pala, para din sa akin. Kaya, alam nyo, nagpapasalamat ako sa inyo, inay. Dahil kung hindi kayo naging mahigpit sa akin, sigurado, baka hindi ako nakatapos ng pag-aaral ko. Computer science ang natapos mo, anak. Kaya, hindi ka mahihirapan na maghanap ng trabaho mo. Kaya hindi man po, yan. Oo nga po, inay. Para naman makatulong po ako sa inyo. Anak, hindi na importante sa akin na matulungan mo ako. Ang importante, magkaroon ka ng trabaho. Yun lang, masaya na ako. Maraming salamat sa inyo, inay. Dahil kayo ang naging magulang ko. Ginawa ko lang ang nararapat bilang magulang mo, anak. Kaya nga po, inay. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa lahat. Napaka-swerte ko naman sa araw na ito dahil nakilala kita. Huh? Nakilala ko yung babaeng pinapangarap ko. Kailan lang tayo nagkakilala? Hindi mo masyadong kabisado ang ugali ko. Hindi naman problema yan eh. Sa tingin ko naman mabait ka. Higit sa lahat maganda. Teka, binobola mo na naman yata ako niyan eh. Bakit naman kita bubulahin? Sinasabi ko lang naman yung totoo eh. At kung ano yung nakikita ko. Alam mo, sa dami ng nakilala ko, ikaw yung napakabulero. Alam mo na yun ha? Kaya tigilan mo na ako. Nasa sayo yan kung hindi ka naniniwala. Pero totoo lahat yung mga sinasabi ko. At nagpapasalamat ako dahil nakilala nga kita. Sige, tama na yan. Naniniwala na ako sa'yo. At salamat at naniwala ka rin sa akin. Loko-loko.
Apo, bakit tila malungkot ka? May problema ka ba? Ha, Apo? Wala naman po. Bakit malungkot ka dyan? Sana huwag kayong magalit sa akin, Lola. Bakit naman ako magagalit sa'yo, Apo? Ano ba yon? Lola, balak ko na kasing, mag-asawa. Yun lang pala wala namang problema dun, Apo. May trabaho ka naman. Gusto ko nga yun para madagdagan tayo dito sa bahay. May kasama na tayo. Teka, gusto na ba ng nobya mo na magpakasal kayo, ha? Lola, wala pa po akong nobya Ano? Ang akala ko may nobya ka na. Ay, just king bata ito, oo. Lola, wala pa akong nobya, pero malapit na niya akong sagutin. Kaya sinasabi ko lang sana sa inyo dahil malapit na niya akong sagutin, Lola. Kaya naman sinasabi ko sa inyo. Apo! Gusto ko sanang sumama sa bahay niyo para makilala ko naman ang nanay mo. Bakit pa? Wala. Gusto ko lang na makilala yung magulang mo. Rod, Parang hindi mo yata gusto na makilala ko yung nanay mo. gusto ko, Rod. Kaya lang, sa ibang araw na lang. Wag mo na ngayon. Magkasintahan na tayo. Dapat lang na makilala ko mga magulang mo, hindi ba? Oo, alam ko. Hindi ko pa kasi nasabi kay inay na gusto mo siyang makilala. Hayaan mo, balang araw, makikilala mo rin siya. Alam mo, kaya gusto makilala ang inay mo para naman formal yung maging magkasintahan nating dalawa. Wala namang problema dyan, Rod. Maiintindihan tayo ni inay kahit hindi mo pa siya kakilala. Dahil sinabi ko sa kanya na may nobyo na ako. Hindi ba siya nagalit sa'yo? Bakit naman siya magagalit? Normal lang naman sa isang babae at lalaki na may kasintahan sila. Lalo na nasa hustong gulang na tayo. Sige. Naiintindihan kita pero sana naman balang araw makilala ko ang inay mo. Napasyal ka, Dog. May kailangan ka ba? Wala kasi akong kapera-pera. Tiyang, pambili ko ng sigarilyo, wala. Pwede po bang bigyan niyo ako, Tiyang? Ay, nako. Magbibisyo ka na pala wala ka namang pambili. Ano ba yan? Sinisira mo ang buhay mo niyan, Arman dapat maghanap ka ng trabaho mo. Hindi ganyan na lagi kang humihingi. Si Tiyang naman. Bigyan niyo na ako. Huwag niyo na lang kong sermonan. Alam ko naman na kasalanan ko ang lahat ng to Kung di dahil sa mga bisyo ko noon, di sana magkakaganito ang buhay ko. Alam mo naman pala bakit? Wala na ba kayong pag-asa na magkabalikang mag-asawa? May ibang pamilya na yun, Tiyang. Hindi na mangyayari ang sinasabi ninyo. Kasalanan ko rin Nako. Paano na ang buhay mo yan? Kung ganyan na hindi ka naghahanap ng trabaho. Paano naman po kasi, Tiyang? Matanda na ako. Sino pa kaya ang tatanggap sa akin sa trabaho? Alam mo, isinunod ko na sa apelyido ko ang anak mo. Kaya parang tunay na anak ko na si Rod. Kung hindi ka sana ng babae noon, hindi sana nagkaganyan ang buhay mo.
Noong una kuya, stricto ako sa aking ina. Dahil ang gusto niya, kahit may kaya kami sa buhay, ay magkaroon siya ng magandang trabaho. Kahit pilit siyang naghahanap ng trabaho kahit hindi ko alam na sa kanyang paghanap ng trabaho ay may nobyo na pala siya. Minsan, kuya, ay... Nay, gusto ko pong malaman kung papayag na po kayo na mag-asawa na ako. Aba, ang akala ko gusto mo pang magtrabaho. Bakit ngayon? Tila yata gusto mo nang makipag-asawa. Inay, nagmamadali na kasi yung nobyo ko na magpakasal na kami. Plano ko pa namang maghanap ng trabaho. Pero ang gusto ng nobyo ko na magpakasal na kami. Mas maganda sana kung may trabaho ka para dalawa kayo maghanap buhay ng magiging asawa mo. Magtulungan kayong dalawa. Sinabi ko na sa kanya yan, Inay. Ang sabi niya, hindi na daw kailangan na magtrabaho pa ako. Siya na raw ang bahala. Sige, sige. Gusto kong makilala yung lalaking pakikisamahan mo. Gusto nyo nang magpakasal pero hindi ko pa nakikilala ang lalaki hanggang ngayon. Isama mo siya dito sa bahay para magkausap kaming dalawa. Ay, sa wakas, nagkakilala rin tayo, Rod. Ako rin po. Matagal ko na rin po kayong gustong makilala. Tuwing pumupunta ko dito sa inyo, wala ho kayo Teka, talaga bang hindi ko na kayo mapipigilan sa pagpapakasal ninyong dalawa ng aking anak? Ay, opo ma'am. May trabaho po ako at gusto kong bumuo ng sarili kong pamilya. Sige, siya. Isama mo dito ang mga magulang mo. At nang mapag-usapan na namin ang tungkol sa pagpapakasal ninyong dalawa ng aking anak. Mabuti naman. At naisipan mong dumalaw dito, Dong. Ilang beses ka nang pumunta rito, pero hindi ka niya nakakausap. Bakit siyang parang importante yatang sasabihin niyo sa akin? Mag-aasawa ng anak mong si Rod. O di, mabuti. May trabaho naman siya At alam kong maipon na rin siya para sa kanyang pag-aasawa. Ang gusto raw ng magulang ng babae ay makausap ang magulang ni Rod at isasama ka daw niya para ikaw na ang makipag-usap sa mga magulang ng babae. Yun lang pala Walang problema dyan, Chang. Pupunta tayo. Sasama din kayo para may kasama din akong makipag-usap. Ay, nako. Matanda na ako. Ikaw na ang bahalang makipag-usap sa mga magulang ng babaeng pakakasalan ni Rod. Dapat nandun kay Chang. Kayo na ang nagpalaki kay Rod Ay, nako, ikaw na lang. Kayang-kaya mo na yan. Matanda na ako at madali na akong mapagod. Kaya kausapin mo ang anak mo at para malaman mo kung kailan kayo pupunta sa bahay ng nobya niya. Sige po, Chang. Kausapin ko si Rod tungkol sa bagay na yan. Hindi ko sukat akalain na ikaw pala ang ama ni Rod, Dong. Pero ang pinagtataka ko, bakit iba ang apelyido niya sa'yo? Tiyahin kong nagpalaki kay Rod Matandang dalaga siya, kaya pinampun ko siya. Ganun ba? O Gina, gusto mo na bang magpakasalang dalawa? Hindi, Dong. Hindi! Gina...
Inay, ang sabi niyo, hindi na kayo kukontra sa pagpapakasal namin ni Rod. Palagay ko, hindi na maiiwasan. Anong ibig ninyong sabihin, Inay? Noong buhay pang itay mo, nagkaroon kami ng relasyon ni Dong. Naging kabit niya ako. At yun ang dahilan kung bakit ayaw ko na makasal kayong dalawa ni Rod. Pero, Inay... Basta, hindi na matutuloy ang pagpapakasal ninyong dalawa ni Rod. Hindi! Inay! Hindi ko sukat akalain, kuya, na ang lalaking noyo pala ng anak ko ay ang kanyang ama ay dating nakarelasyon ko noon. Nakahanda na po ang lahat sana, kuya, sa mga pag-uusap tungkol sa kasal naming dalawa ni Rod. Kaya lang, kuya, sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi na maiwasan at yun ang pinagtapat ko sa aking anak. May pamilya na si Dong noon nang kami ay magkarelasyon. At yun ang dahilan. Kaya po ako tumutol. Naging kami noon ni Dong na ama ng nobyo ng aking anak. At ayaw ko, kuya, na makasal silang dalawa dahil nga sa nangyari noon. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? Dapat ba bang hadlangan ko ang pagmamahalan ng aking anak at ng kanyang nobyo? Sana po, kuya, matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Gina. Alam mo, Gina, akala ko noon 20 taon ka lang. Yung pala 48 ko na. Akala ko ang may problema yung anak mo. Yun pala ikaw. Alam mo, Gina, hindi ko maisip na bakit ka kumukontra sa pagmamahalan ng anak ninyo nang dati mong nakarelasyon noon. Abay, sarili nilang buhay yan. Bakit mo pakikialaman? Dahil lang sa nangyari noon sa inyo ng ama ni Rod. Abay, matagal nang nangyari yun. Siguro may kasalanan ka rin, bakit ka pumatol sa kanya? Alam mo naman na may pamilya si Dong na ama ni Rod. Kasalanan ba yan? Pagkatapos ngayon, hindi inaasang pagkakataon, yung mga anak ninyo naging magkasintahan. Magnobya sila at balak na nilang magpakasal ngayon. Yan ang problema dyan. Dahil lang ba sa nangyari noon ng ama ni Rod, kaya ayaw mo na magpakasal sila ng nobyo ng anak mo? Huwag naman sanang ikaw maging dahilan ng hindi pagkakaunawaan ng inyong mga anak. Nasa ustong gulang naman sila, may trabaho naman si Rod, nakasintahan ng anak mo. Bakit ba pipigilan? Ang mabuti siguro mag-usap na kayo, mag-usap kayo ni na Dong. Kasama yung mga anak ninyo, pag-usapan ninyo maigiyan para matuloy na yung pinaplano ng pagpapakasal. Hindi yung hinahangad na mo dahil lang dyan sa nangyari noon sa inyo. Ano bang kasalanan ng anak mo dyan sa nangyari sa inyo ni Dong noon? Ano bang kasalanan ni Rod sa nangyari? Bakit mo sila dinadamay ngayon sa problema ninyo ng kanyang ama noon? Sa palagay ko wala namang masama dyan. Hayaan nyo na sila sa gusto nilang mangyari.
Total, pareho naman kayo na wala nang asawa. Gusto nang lumagay sa tahimik ang mga anak ninyo, pabayaan nyo na. Ito, sinabi naman ng personal, harap-harapan ni Rod, na gusto niyang pakasalan yung anak mo, na si Sheila, may wag ka ng kumontra, Gina. Hayaan mo na lang na lumigaya ang mga anak ninyo. Naintindihan ba ako, Gina? Bueno, yan na lamang siguro masasabi ko sa iyo, Gina. Naway, kahit papaano, ay napayuhan kita sa iyong nilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.